Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Girlie para sa panibagong kaalaman na tutuklasin natin ngayong araw. Kumakain ka ba ng isda? Ano ang paborito mong kainin na isda? Tamang-tama. Alam mo ba na ang bituka, kaliskis at hasang ng isda ay gagamitin natin ngayon sa proyektong ito? Tama ang narinig mo. Ngayong araw, gagawa tayo ng natural na pataba gamit ang mga ito. Halika, tuturuan kita kung paano gumawa ng Fish Amino Acid o FAA. Ang fish amino acid ay nagtataglay ng iba't ibang elemento at mga pangunahing amino acid na kinakailangan ng ating mga halaman sa paglago ng kanilang sanga at dahon. Narito ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng fish amino acid o FAA. Narito ang mga sangkap. Una, kailangan natin yung mga hasang, bituka at kaliskis ng isda. Kailangan din natin ng asukal. Narito naman ang mga kagamitang kakailanganin natin. Una, kailangan natin ng sandok. Sunod ay ang fishnet. Gagamit din tayo ng masking tape at marker. Ganon din ang ating timba na plastic o balde na maliit. At gagamit din tayo ng pampabigat o bato. Narito naman ang mga hakbang sa paggawa. Unang hakbang, ilagay sa batya na maliit ang hasang, bituka at kaliskis ng isda na hiningi natin sa palengke. Ang susunod na gagawin natin, ihahalo natin yung asukal. Ang ratio ng asukal at isda na ating ginamit ay 1:1. Ibig sabihin, 1 kilo ng asukal at 1 kilo din ng hasang ng mga isda. Ihalo ng mabuti ang asukal at isda. Siguraduhin na lagyan lahat ng bituka ng isda at hasang ng isda ng asukal. Pagkatapos nating haluin ng mabuti, ilagay na natin sa balde. Lagyan natin ng fishnet. Lagyan ng pabigat na bato. Kailangan malinis yung bato na ilalagay natin para hindi makontaminate yung ating buburuhing bituka ng isda. Ayan, pagkatapos natin gawin ito, lalagyan natin ng takip. Siguraduhin na takpan ng maayos ang ating ginawang proyekto. Pagkatapos natin takpan ng mabuti, lagyan din natin ng label ng ating ginawa. Ayan, natapos na natin ang proyekto natin sa araw na ito. Itago sa isang malamig, madilim, at malinis na lugar sa loob ng 20 araw o higit pa. Alam kong kayang-kaya mo rin gawin ito. Huwag kalimutang manghingi ng tulong sa ating mga magulang. Aasahan ni teacher ang inyong proyekto. Huwag kalimutang idokumento at ipadala ito sa kanya. Hanggang sa muli, paalam!